dito at natitira na lang is the Kingdom of Judah. Okay, Israel and sino pa kasi isa? Isa. Sinasakop na siya. Okay, kaya lang, alam naman natin kapag sinasakop tayo during those times, Judah or Israel, talagang dapat lumalapit yan sa Panginoon. Ano po yung ginawa ni Haring Ahaz? Hindi siya lumapit sa Panginoon. Yung inaasahan niya, yung strength niya, yung sarili niya. Alam niyo po, sa sobrang proudful ni Haring Ahaz, kaya siya lumapit sa Assyrian Empire. Assyrian Empire. Doon siya lumapit sa kapila para hindi siya masakop ng mga ng Israel, ng mga natirang tribe sa Israel. Sa tayo sa pangalan ng tribe na sumakop sa kanya. So, let's remember na si King Ahaz po ay tumalihod sa Diyos. Pero si Haring Hezekiah, ano ba yung nangyari kay Haring Hezekiah? Nung siya po ay naging hari, he restored the temple. Binalik niya yung templo, talagang yung mga ninakaw doon, yung mga kinuha ng kanyang tatay, mga pinag-aalis ng templo, binalik niya. Binuksan din ng muli yung templo. He restored the Levites. Sino po ba yung mga Levites? Ito yung mga Ashereth, yung mga tumutugtog sa loob ng bahay sa bahan. Binalik niya yung mga yon, yung mga hari. Yung lineage na yon. Kaya kung tingnan natin yung si Korah, gano'n siya sa lineage ng mga Levites. Kaya kung makita niyo yung Psalms 46 kanina, the son of Korah, okay, doon po yung lineage nila. Sila yung mga tumutugtog talaga. Alright, ng Old Testament. And he restored worship. Binalik niya. Kumbaga, siya ay nanumbalik sa ating Panginoong Jesus. Sa ating Panginoong Diyos. Kay Yahweh. At ang sabi daw dito sa 2 Kings 18:5, describe si King Hezekiah that there was no one like him among all the kings of Judah after him, nor among those before him. Wala daw siyang katulad na hari before him and after him. Ang tanong, paano si King David? Okay? Konting konting correction lang. Kasi dito Judah siya, si King David sa Israel siya. Okay, so he is just describing yung kingdom ng Judah. Okay, and if we will talk about the kingdom of Judah, when it comes to trusting the Lord, wala daw siyang kapantay. Yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, wala daw kapantay. Paano walang kapantay? Ito po yung nangyari kasi nung panahon ni Haring Hezekiah, he rebelled against the king of Syria. Kumbaga, kinalaban niya yung Assyria. Kasi yung Assyria po, meron yung mga pagan worship. Yung mga Diyos-Diyosan nila, they are being enforced na yun yung sambahin nila. Tumalikod po si Haring Hezekiah doon. Kaya he rebelled against the king of Assyria. At nagkaroon po siya ng war against the Assyrian Empire. Para siguro magkaroon kayo ng idea, may hinang-hita ba dito? Okay. Kung baga po sa mapa, okay, nakita niyo yung isang malaking pahabang gano'n, yun po yung buong Assyria. Kung titignan mo yung napakaliit na parte doon, yun lang siya, yung Kingdom of Judah. Siguro kung tinitignan mo to, parang siguro US versus Philippines. China versus Philippines. Na-imagine niyo yung gegerahin natin yung gegerahin natin yung US o gegerahin natin yung China. Ganyan po katapang yung hari ng Judah. Napakalaki ng kanyang kaaway. Meron lang sabi natin. God strengthens him. Sino nagpapalakas sa kanya? Yung Panginoong Diyos. It's like an impossible war na kaya niyang mapanalunan. Pero nanindigan po siya sa ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin, actually, historical parts nito na pinag-aralan ko din siya, mentionin din natin. Meron kayo. Ang pangalan po sa hari ng Assyria, si Sennacherib. Okay, medyo mayroon yung pangalan niya. Sennacherib ang pangalan niya. Meron talagang mga old, ang tawag dito, mga precepts, Sennacherib annals ang tawag dito. Kumbaga, talagang meron mga historical facts about him, kung paano niya sinugod yung Judah. Okay, ang sabi po
pa nga dito, no? We conquered 46 cities. Ano, ganun kadami ang kanilang sinasakop yung Assyria. Parang sinasabi pa nga dito ni Hari Sennacherib, ano? Sino ba yung Judah na yan? Ano? Ang dami na namin sinakop, it's just another city. Para maintindihan natin, ano? Ang nangyari po kasi dito, sabi ng hari ng Assyria, ano? He even threatened Jerusalem. At yung mabigat doon, ano? He even mocked God. So, sobrang powerful ng hari ito. He even mocked God. Kung babasahin po natin sa 2 Kings 18:31-35, ano po, medyo malabo, ano, pero babasahin mo na lang po siya, no? Huwag ninyong pakinggan si Hezekias. Si Hezekiah to. Ipinapasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya at makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at punong igos. May promise, ano, na magiging magandang buhay nila. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon hanggang sa maiipat ko kayo sa isang lupain tulad ng inyong lupain sa gana, sa butil at alak, sa tinapay at bungang kahoy, sa mga olibo, langis at kulot. Ito yung mabigat na sinabi niya, nakakulay red, ano? Ang piliin ninyo'y buhay at hindi kamatayan. May offer. Ano? Piliin niyo mabuhay. May pangako naman ako, sabi ng hari ng Assyria. Ano? At huwag kamatayan kasi papatayin namin kayo. Huwag ninyong paniwalaan si Hezekias kahit sasabihin niya, ililigtas kayo ni Yahweh. Na-imagine nyo, gano'ng kalaki yung wag na pinapasukan nila ngayon. Ano? Sa pagdating sa 33, ano, mayroon na bang Diyos ng alimang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa pangyarihan ng hari ng Assyria? Ano? Ang Samaria ba ay naligtas ng mga Diyos ng Hamat, ito yung mga cities, ano, ng Arpad, ng Sepharvaim, ng Hena, at ng Iba, ng lubusin ito ng aming hari kung ang bayan nila ay hindi naliligtas ng mga Diyos na iyon laban sa aming hari. Paano ang maliligtas ni Yahweh ang Jerusalem? Paano maliligtas ni Yahweh yan? Ang dami na namin mga kinalabang mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, ano? Minsan hindi sila naligtas. Tapos tingin mo yung Yahweh na yan, maliligtas ka, sabi niya kay Hezekias. Huwag niyong paniwalaan. Si Hezekias, ang sabi niya, ano? Alam niyo po nung narinig to, ng hari Hezekiah. When King Hezekiah heard this, he tore his clothes. Talagang pinulit niya yung damit niya. And put sackcloth and went into the temple of the Lord. Kung aaralin po natin, actually napakaganda ng history po ni Hari Hezekiah. Nung pinag-aaralan ko, kasi from King Ahaz, pag tinitignan natin, pati yung grace ng Panginoon actually, medyo isa-segue ko lang ng konti. Kasi po, imagine niyo, no, Israel turned away from God. Pero because of one righteous king, ano, bumalik, yung favor ng ating Panginoon, bumalik sa Judah, sa Judah. Kung gaano man ka-sinful, kapag yung Old Testament, it's very important din. Kung gaano ka-sinful yung mga nakaraan, ano, kahit hindi ikaw, ano, kahit sa father mo daw, yung tatay niya, si Ahaz. Pagdating kay Hezekiah, bumalik siya sa Panginoon, tinanggap siya ng Panginoon. That's how precious yung ating Panginoon. Okay, pwede natin yan kahit sa atin. Kahit gaano kalalim, kabigat, yung ginawa natin, yung grace ng Panginoon, iba talaga kapag tayo nanumbalik. Kaya dito actually yung ginawa ni King Hezekiah, talagang sasakupin na siya, nagbanta na sa kanya yung Assyria. He tore his clothes. Ano ba bang ibig sabihin kapag pinunit yung damit? Ano? Kapag pinunit daw natin yung during those time, ano? Kapag pinunit mo yung damit, it's a sign of distress. Na-stress ka na, sobrang bigat na nung pinagdadaan. Ibig sabihin yun, parang talagang pinunit na gano'n. It's anguish daw. Ano ibig sabihin na anguish? Actually, parang yung emotional stress mo. Emotionally, stress ka na. Physically, alam niyo yung stress, hindi lang po emotionally yan. Pati physically, stress. Ano? Pansin niyo, pagka-stress kayo, madali kayo magkasakit. Di ba? Talagang may physical pain na pwedeng mangyari sa'yo. May mental pain din yan. Yung sobrang sakit ng ulo mo sa stress, hindi ka na makatulog. Okay? Ganun daw po yung ibig sabihin niya. When you tear your clothes, it's morning. Ano? Kumbaga, ano ba ng morning? Usually kasi ang morning ginagamit ito. Parang pag napatayan ka,
Diba? You mourn. Ganun kakalungkot. That's why he tore his cloak. Actually po, yun ang introduction ko. Pero paano nga ba napagtagumpayan ni King Hezekiah, yung kanyang mga pinagdaanan na ito? Ang title po natin para sa umagang ito is Victory Without a Fight. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Victory without a fight. Tapos na po yung introduction ko ngayon sa message na tayo. Actually, alam mo, napakaganda nito, no? May victory daw nang hindi ka lumalaban. Napakasarap na, hindi, alam mo ba sa isang athlete, alam ko pagka nagka-training yan, talagang madugo, mabigat, talagang hanggang kaya mo lumaban, lalaban ka, Pero yung victory without a fight, anong tawag dito? Parang by default, no, na nanalo ka. Walang nangyari, na-default yung kaya mo. It's a win for you. Isa ang pinakamadaling victory na pwede natin makuha. Ako, iniisip ko, parang pagsiyahan dito, bigla kayo may exam, hindi ka nag-review. Tapos wala yung teacher. Ligtas ka. Ligtas ka. Napakasarap na. Napakiramdam. Lahat tayo, di ba? Dagdag sa estudyante. Ito po, it's a victory without a fight. Ang napakasarap dito, may gerang parating kay Haring Hezekiah, and he won without fighting. Siya po ay nanalo without fighting. Ano ba yung ginawa ni Haring Hezekiah dito? Number 1, una yung ginawa, he put on a sackcloth. Ano ba yung sackcloth? Nalagay ko ba dito? Pag sackcloth daw kasi, ang ibig sabihin po niya, yung parang you wear something that is very uncomfortable. Yung talagang siguro magaspang, mahirap suotin, hindi presko. It's a form of mourning kasi. Sinusuot po nila ito culturally talaga if they mourn, if they pray on something, sila yung nananalangin sa Panginoon. It means that you are mourning when you wore a sackcloth. Ito yung parang pinakamababang damit na meron sila. It's sign of humility as well. Kasi imagine mo, ikaw ay isang hari, napakaganda ng susuotin mo, and you wore a sackcloth. It's a form of humility. Bakit siya naging humble? He became humble in front of God. That's why in our first point, it means surrender to God. Yung una niya pong ginawa, nung nag-declare ng war, yung Assyria sa kanya, he didn't surrender to the Assyrian Empire. Kaya hindi siya nag-surrender sa Diyos po siya. Sa ating Diyos siya nag-surrender. When life feels impossible, mga kapatid, let go. Let go of it. And let God take control. Because there are times in our life na talagang hindi mo kaya, hindi natin kaya yung ating laban. And the only way that we can win that battle is we let go. And let God take the fight for us. And let God take control of that fight. Again, tulad ng sabi natin last there are fights that is not meant for you. Para po sa Diyos yan. If the fight seems impossible, to God, nothing is impossible. Walang imposible po sa Panginoon. Kung tingin mo, it's a dead end. Sa Panginoon, kaya niyang pasahan yung dead end na yun. Sabay-sabay po tayo mga kapatid, basahin natin ito. Itong nilagay ko dito. 1, 2, 3, go. Lord, I don't see the whole picture, but I trust you with my life. There are times na hindi mo alam yung buong picture. Hindi mo alam yung buong kwento. Hindi mo alam yung buong pangyayari o yung buong mangyayari sa iyong buhay. Ito, naglagay ako dito. Parang optical illusion. Ito yung bola. Kung titignan mo, akala mo, alam mo saan mapunta yung direction niya. Pero maya-maya, naliligaw ka pala. Mali pala yung tinitignan mo. Bakit? Because why? Sometimes yung mata natin, we are being tricked by our eyes. Ano yung sa kanta kanina? I won't gonna live by. I'm not gonna live with what I see. Diba? Hindi tayo dapat na nabubuhay kung ano lang yung nakikita natin. Because sometimes our eye will trick us. Tama ko. Parang,
bibigyan ko ng daming optical illusion, pero since medyo maraming may edad sa atin, baka sumakit yung mata natin. Pero what I'm talking about here, minsan yung nakikita natin, hindi mo yung totoo. Minsan nakala mo, ganyan yung perspective mo, ngayon wala, hindi. Sa'yo, dead end yun. Sa'yo, talo ka sa laban mo sa Panginoon, hindi ka pala talo. And the only way we can win is we surrender it to God. Tulad ng ginawa ni Hari Hezekiah, we surrender. Ang una niyang nilapitan, lumapit siya sa Panginoon. Yung pangalawa niya pong ginawa, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Worship God. You worship God. Babalikan ko yung text dito. Hindi ko pala nalagay yan. And went into the temple of the Lord. When King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth. Ano yung pangalawa yung ginawa? And went into the temple of the Lord. Anong ginawa niya? Nagsimba siya. Nagpuri siya sa Panginoon. Para sa atin, ako pagkaling ko, nakikita ko, ang daming ginagawa pag Monday to Friday, ang daming responsibilidad, ang talagang kayod, pero pagdating ng Sabat ng Linggo, it's time to take a rest. It's time to take a rest of the Lord. It's time to worship the Lord. Because actually, when busyness isn't the answer, let's choose stillness. Sino po yung pakiramdam niya kapag siya nasa bahay-sambahan, nagpapahinga siya kasama yung Panginoon? Sino yung nakakalimutan yung problema niya kapag siya nasa bahay-sambahan? That's true worship. Dahil kapag tayo nagsasamba, lahat po ng responsibilidad, lahat ng bagay na nagpapahirap sa atin kapag tayo nasa sambahan, yung Panginoon lang yung focus natin and we find rest. Amen po? Because worship in trials, yung napakasarap na, worship in trials proves where our trust lies. Kapag tayo daw ay may problema at pinili mong mag-worship sa Panginoon, it proves kung ano talaga yung priority din natin. It proves na nagtitiwala talaga tayo sa ating Panginoon Diyos. If everything seems impossible, let's worship the Lord. Let's surrender and let's worship the Lord. Medyo mabilis lang po ang ating pamalan. Sa mga po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Pray to God. Pray to God. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Nalagay ko ba yung verse dito? Hindi ko ata nalagay yung ating verse dito. Anyway, tuloy na lang natin. Si Hezekiah dito. Hezekiah recognizes God's authority and pleads for intervention. Sa halip na iisip niya, anong gagawin ko? Paano ko magpaplano? Dapat may gera, palaksin natin yung mga walls natin, mag-train tayo ng mga sundalo. Hindi po ganun yung ginawa niya. Siya yung nanalangin sa Panginoon. Hezekiah recognizes God's authority and pleads for intervention. Bakit? Kasi alam niya imposible siyang mananalo sa battle na yun. Nakita niya gano'ng kalaki kanina. Anong malaban nila? Isipin niyo yung US Army, susugod sa atin. Kaya kami nagkakaroon na sila ng Assyria kung babasahin nyo doon. Sabi nga ng Assyria sa Judah, yung baka yung pinakamahinang army lang namin, kumbaga platoon. Yung pasugurin namin sa Huda, masasakot namin kayo. Ganun niya minamak yung Kingdom of Judah. Ay pinakamahinang mga soldiers lang namin yung padala namin dyan, masasakot namin kayo. And Hezekiah, what did he do? Siya po yung nanalangin sa Panginoon and pleads for intervention. Pangalawa, he focused on God's glory and justice. Not just his own needs. Yung glory po para sa Panginoon. Bakit? Kasi alam niya kapag napanalunan niya po yung war na to, kanino yung glory? Sa kanya yung glory? Sa Panginoon yung glory. Basahin po natin kung paano siya hindi ko pala. Sa 2 Corinthians 3:8, nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang Diyos. Ito yung sinasabi ni Hezekiah kay Haring Sennacherib sa hari ng Assyria. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos, sabi ni Hezekiah, na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban sa sinabi ito ni Haring Hezekiah na buhayan ng loob ang mga tao. Sino ba yung kakampi niya dito? Yung Diyos. Ganyan po kalakas yung loob ni Haring Hezekiah. Alam niya yung Diyos, yung kanyang kakampi dito. Ito, basahin natin sa 35, sa 2 Kings 19:35,
iyon, pinasok ng anghel. So, ibig sabihin po dito, no, ito na yung war na nangyari. After ginawa ni Haring Hezekiah na siya ay nag-surrender sa Panginoon, he wore the sackcloth, he went to the temple, he prayed to the Lord. Ano, pagdating po ng verse 35, ito yung sabi, ano, nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria. May dumating doon na anghel. Anong ginawa niya? At 185,000 na kawal ang pinatay nito. Ganon karaming kawal yung pinatay ng angel, ng anghel na pinadala ng ating Panginoong Diyos. Kinabukasan, nang bumangon, ang mga hindi napatay, nakita nilang nahambalang ang mga bangkay, kaya nagmamadaling umuwi sa Nineveh si Haring Sennacherib. Na-imagine niyo po ano lang ginawa niya? He surrendered to God. He worshiped God. He prayed to our God. Few verses after, he won that war. He didn't even lift a finger, mga kapatid. Lumapit lang siya sa Panginoon. It's a war that is very impossible for man. But again, with God, nothing's impossible sa ating Panginoon. Na-imagine nyo, ano, wala siyang ginawa. Nanalangin lang siya, pero napagtagumpayan niya yung kanyang problema. Napagtagumpayan niya yung ganong klaseng kalaking war na parating sa kanya. Nagtago, actually dito no, si Haring Sennacherib, yung hari ng Assyria, nagtago sa Nineveh. Kaya as part of our conclusion po ano, sa umaga nito, ano, when we surrender, mga kapatid, we won, not by raising our hands. Talagang mag-aaklas tayo. Paano sila nanalo? Paano nanalo si Haring Hezekiah? He won by bending his knees. Sometimes hindi mo kailangan makipaglaban, kailangan yung lumuhod sa Panginoon. Pangalawang point, ano? The battle is won when we worship, not when we fight. Yung pagsamba mo pa lang, mga kapatid, the battle is won na. Sa halip na hinarap mo yung problema mo, pinagpasa Diyos mo muna, inuna mo yung pagpupuri sa Kanya, the battle is won already. Bakit? Kasi alam mo yung tiwala mo, nasa Panginoon. Pagdating ng mansin mo yung dito, minsan may problema talaga. Pagdating ng linggo, nagsimba pa rin. Few days after, or few hours after, okay na yung problema niya. There are battle na hindi natin nakikita. There are spiritual battle na may nangyayari na hindi natin nakikita. That's why all we need to do is trust God. May mga battle po na hindi natin alam na nangyayari. When we pray, we won the fight not with a closed fist. Hindi mo kailangan isarado yung kamay mo, yung kamao mo, to punch someone, to fight. Ano kailangan mong gawin but with an open palm? Open palm because we pray to the Lord instead of fighting. That's how we will win our battle. Ganito po, ang makapangyarihan ng ating Panginoon. If we surrender to God, if we worship God, if we pray to God, the battle is won. Kaya po sa umaga nito, I'm encouraging kung sino pa sa atin na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. I'm encouraging na we surrender to our God. I'm encouraging na isuko natin yung mga battle na hindi natin kayang labanan. That we surrender ourselves to our Lord. That's why po sa umaga nito, inaanyayahan ko yung mga kaluluwa na hindi ba tumatanggap sa ating Panginoon. If you want to surrender your life sa ating Panginoon, it's time that we surrender it to Him. Hindi natin tayo umasa sa sarili natin lang, sa sarili natin lakas. We can only win battles if we surrender it to our Lord. That's why this morning, I'm encouraging kung sino pa po nais lumapit sa Panginoon, tanggapin yung ating Panginoon. Let's remember how great is our God. He sacrificed His own life for us. Pwede
little song, small song. Mga kapatid, actually may baptism tayo today, no? Pero kung ikaw, hindi ka pa handa, ay kung handa ka nang tumanggap sa Panginoon, ano, pwede po kayo lumapit sa harapan. Sige, while we're waiting to get sing still. Meron po na gusto sumabay at kumabol. Pero opening the door. We can accept. Our Lord is faithful. Tandaan po natin kung mani Karen Ahas. Bakit mali yung ginawa niya? When King Hezekiah surrendered to the Lord. Our Lord is faithful. Our God is faithful. Bago tayo tumuloy sa ating pagsambahan, let me remind you, short message, short Bible study, or let's remember po, unang-una, about sa kaligtasan, let's remember, Ephesians 2:8-9. We are saved through faith, not by our own works, but so no one can boast. Through grace, we are saved. Sa umaga nito, meron tayong kapatid. Tandaan natin, we are not saved by our own work, but by faith, through grace. Kaya sa umaga nito, tandaan ko natin, bago tayo nagbabaptize ng isang tao, dapat meron siyang pananampalataya. Actually, kinausap ko na si Brother Andy last week. Pero this morning, gusto ko lang tanongin about sa ating pananampalataya. Kasi actually, hindi naman natin ginawa ka na lang out of nowhere. Tayo ay may mga sinusundan na kailangan mo bumaptize, kailangan pa lang natin tanongin. Kasi actually there is biblical, ang tawag dito, it's biblical. I mean, sa Romans 10:9-10, kaya ka namin tinatanong, sabi po dito, kung ipapahayag ninyo sa inyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sumasampalataya, naligtas ka. Siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. At sa gayon ay naliligtas. Kaya po tayo dito, may confession of our sin. It's biblical. It's commanded by our Lord. We confess. Kaya nandito po sa ating harapan. Tinatanong ka na. Tatanong kita ngayon.
na kayo po ba ay buong pusong nananampalataya na meron tayong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na siya'y namatay, muling nabuhay para sa iyong kaligtasan. Amen po doon. Tatanungin ko kayo, ito ba ay nananampalataya na ikaw ay naligtas? Alam mo na pag-aralan natin the last week. Not by your own works. We are saved by our Lord Jesus Christ. Lastly, kasi hindi lang siya about confession. When we have faith, actually there is repentance. Basahin natin din. Acts 2:37 to 38, simulan natin. Napagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, kung ano din gagawin nila. Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya po ngayon mga kapatid, lahat tayo nagdaan dito. We are one sinner. Though nagkakamali pa rin tayo, let's not live with sin. At today, this morning, tatanungin ko yung ating kapatid. Kayo po ba ay alam niyong makasalanan kayo? Hindi mo kaya iligtas yung sarili mo? At yung makakapagpaligtas lang po sa inyo ay yung ating Panginoong Jesus. Okay. Mamaya po, lastly na lang, kasi meron din tayong baptism. Preparation tayo for our baptism. Active dahil nasa utos din yun na ating Panginoong Jesus. Sa Acts 2:38, ulitin ko. So, after you repent, may confession, sa 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Handa po ba kayo magpabautismo mamaya? Amen. And again, kulit na ang sabi ko kay Brother Andy, panindigan natin bilang Church of Christ. We are saved again by faith through grace. Tandaan natin, unang-una, hindi mo pwede pagmalaki. Lord, may faith kasi ako, kaya ako nakaligtas. Kasi Ephesians 2:8-9, we are saved by, Ephesians 2:8-9, we are saved by faith through grace, so no one can boast. Hindi mo pwede pagyabang na may pananampalataya ka na kaya naligtas ka. Actually, bakit? Kasi po, your faith doesn't comes from you. Where does our faith comes from? It comes from the Lord. Ano basahin natin? Okay lang? Para mas mapalala ito. Kasi po, kung babasahin natin, sa John 6:26-29, pasensya na kayo, medyo maraming scripture. 20-29, Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang inyong pinapagawa sa Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sa English, this is the work of God to believe in the one He has sent. We are saved. But your faith is not your own work. It's God's work. Yung Panginoon po yung tulad sa akin kay Brother Andy, yung Panginoon, yung gumagawa ng kanyang trato ng kanyang pananampalataya. And same as baptism. Our baptism po is not our own work. It's the work actually of the Holy Spirit. Huwag natin angkinin na kaya ako nabautismuhan, kaya ako naligtas. Nabautismuhan ka, it's the work of Holy Spirit in your life. You are cleansed not by your work, it's the work of the Holy Spirit. That's why you are cleansed. At mamaya po, again, tuloy tayo sa ating pagbautismo. Tumuloy po tayo sa ating program. Pero before anything else, si Brother Kenneth, inanyahan ko na tayo tumayo. Ipanalangin po natin yung ating kapatid na tumunod sa ating Panginoon. Okay, aming Panginoon Diyos na makapangyarihan, ay kami po yung papasalamat sa mga ito sa pagkakas. Meron naman po sa aming kapatid na inyong pinagkaloob sa amin upang makatanggap siya ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa binigay ng pananampalataya sa kanya.
yung kalakasan sa Kanya. At sa umagang ito, Panginoon, aming ipinasasalamat sa inyo ang oportunidad na ito na ipagkalubos ng Panginoon ko. At nawa ay sa kanyang buhay, Panginoon, ay masagpuan niya yung kalwalhatian at ipagkalubos na niya. At makasama namin siya, Panginoon, sa mga obligasyon at sa mga misteryo na hindi natin ito sa maraming salamat po, Panginoon, at siya po ay willing at tumanggap. Hindi po siya pinagtulangan upang siya ay tumanggap ng Kristo. Ito po ay nanggaling sa Israel maging isang taga-sulit. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. Namin po inihiling at dinadalangin yung kanyang katatagan, yung kanyang pagiging tapat sa inyo, Panginoon, sa anumang mga pagsubok na darating sa Kanya at mga temptation, Panginoon, na pinagpalapasan ito sa tulong po ng Panginoon Espiritu. Maraming salamat po, O Lord. Kailangan po ang sinasamba at pinagpupulihan sa mga ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bilang pagpapatuloy natin